Mga mahal kong kababayan, ang pelikulang inyong masasaksihan ay mga bahagi ng aking tunay na kasaysayan. Ang hatol na kamatayan ay nararapat lamang para sa mga taksil sa adhikain at simulain ng bagong hukbong bayan. Mga kasama, tama si Victor. Kamatayan para sa mga taksil! Kamatayan! Kamatayan para sa mga taksil sa bayan! Kamatayan! Wala na tayong magagawa, Melissa. Yan ang pasya ng ating hukuman. Ganyang kalupit ang parusa sa mga taong nagtataksil sa ating kilusan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, buhay. Buhay ng kapwa natin revolusyonaryo.
Huwag kang kikilos! Sige! Kunin niyo lahat ng sugatan. Yes, sir. Tayo na. Saan niyo ako dadalhin? Huwag niyo na ako ilayo. Pwede niyo naman akong patayin kahit sa plaza eh. Kung kaya niyo. Naplatan tayo. Ayos ba yung reserba natin? Ay, siguro yan. Woo! Malas talaga, oh. Labas mo na yung gulong. Talagang lahat ng malas, abutin niyo. Dahil ang dala namin pasahero ay demonyo. Tumigil ka na, ha? Nasaan ba yung crossroads? Umiinit ang ulo ko sa gagong ito, eh. O ikaw, ano tinitingin-tingin mo? Mapapatiran ka ng ugat sa kakagigil sa akin. Hindi mo ako kayang patiin dahil malilinti ka kakiyagi. O Yaso, pababayin mo ako rito. Jijingil lang ako. Ano ba? Pababayin mo ako. Pababayin mo ako sabi. Bagal-bagal mo, bilisan mo. Ang tagal mo namang mainis. Bilisan mo. Jingle na ako eh. Ops, dahan-dahan. Baka ako magalusan. Ano, susunod ka pa? Talagang aso ka nga. At iba naman sa pag-ihi ko, nakasunod ka pa? Huwag mo sabihin manonood ka pa dito. Alis ka dyan! Alis ka dyan! Ah! Sige, bumunot ka! Yang peklat sa mukha mo. Ilalagay ko sa pagitan ng dalawang mata mo. Ano? Natauhan ka na? Alam mo ba kung anong kalintikan ang ginawa mo? Pero, sir, Ano? Huwag ka ng mga twiran! Dahil sa alam ko, pagkatwiran pinag-uusapan, bigyan ka! ang alam kong katwiran ay ang hanapin at lipulin ng mga kaaway. Si Piping ay isang pusakal na kaaway ng pamahalaan. Hindi ba't yan ang dahilan ng ating pinaglalaban? Oo, pero hindi sa paraan na nalalaman mo. Ang pamahalaan natin ay pamahalaan ng batas, hindi pamahalaan ng berdugo! Ha? Berto, checkpoint. Relax ka lang. Wala yan. Akong bahala. Oh, ano to? Sir, verification lang, ho. May checkpoint na pala rito. Bagong opisyal mo, no? Sino siya? Si Tiniente Aguinaldo, ho. Aguinaldo, ah. Ibigay mo to. Yan ang permit. Sir, ito raw ang papeles ng troso.
Akala siguro ng mga yan, lahat na naka-uniforme ay nabibili ng pera. Gawang! Sir! Ibalik mo sa kanya to, ha? At isampal mo. Sir? Sige na. Sige na. Tara. Sir! O bakit? Kulang ba? Ang sabi niya eh. Oo, tama na, tama na! Sir! Kupis kayo niyan. Ngayon lang nangyari sa akin ito, Attorney. Isang ordinaryong tenyente lang ang yumari sa mga bata ko. Kinumpis ka ang aking mga troso at naperwisyo ang aking mga negosyo. Huwag kayong mag-alala, Congressman. Kahit saan nila itago ang ating mga kargamento, babawiin ko. Heh, alam nyo naman, marami tayong padrino. Hindi yan ang kinabubisit ko. Alam kong kaya natin bawiin ang mga troso. Ang hindi ko matanggap ay yung pakialaman ako ng isang ordinaryong sundalo lamang. Eh kung yung mga general sumasaludo sa akin. Ano lang ang sasabihin? Ng aking mga panyeros, ng aking nasasakupan, kung malaman nilang sinita ko ng isang kung sino lamang. Anong binabalak nyo, Congressman? Wala. Alamin lang ninyo kung sino ang tinyenteng yun na bumastos sa akin. At bigyan niyo ako ng informasyon tungkol sa pagkatao niya. Kilala namin siya, Congressman. Siya si Teniente Rodolfo Aguinaldo. Our main task is to fight insurgency. The Communist Party of the Philippines, particularly the armed members of the New People's Army, and to uphold the law. By doing that, kailangan mag-ingat tayo. Baka may masagasaan. Lalo ka na, Rodolfo. Baka yung may-ari ng trosong nasa bat ko, sir. Yun ang tinutukoy nyo. Yun nga, Teniente. At para sa kaalaman mo, ay nai-release na ang mga trosong yun. Hindi kaya tayo magmukhang tanga, sir? Ni isang dokumento, wala yung mga trosong yun. Eh may dokumento o wala, kailangan mai-release ang mga trosong yun para mapagbigyan natin ang regional commander. Baka pati si General sumama ang loob sa atin. Sir, Yan nga ang pinililiwanag ko sa iyo, Teniente. Sa ating propesyon, kailangan ng politika. Masakit man tanggapin ang katotohanan na dito sa ating bansa ay may tinatawag na secret toast. kung gagawin ng legal ang kanilang negosyo, walang magiging problema, sir. Kung gusto mong tumagal sa pwesto, makisama ka. Maglaro ka. Mas gugustuhin ko pa makapaglaro kay kamatayan kesa sa kanila. Kung wala na kayo sasabihin, sir, papaalam na ako. Bilang chairman ng Partido Komunista ng Pilipinas, natutuwa ako sa tagumpay ng ating kilusan sa inyong distrito. Bagamat marami tayong mga kasamang nalagas, bahagi yon ng ating pakikibaka para sa masa. Subalit, kailangan ng matinding pag-iingat. Gayon din ang paglilinis sa buong kilusan. At Chairman, maraming pakawalan deep penetration agent ang mga militar. At maaring isa sa kanila ngayon narito na sa atin. Kung may pakawala man ng gobyerno sa ating kilusan, hindi siya maaring magtago habang panahon. Armas ang magiging problema natin, Chairman. Kapag malaki na ang ating samahan. May darating na malalakas na armas galing sa ibang bansa.
Kaya dapat pag-ibayuhin natin ang ating pagkilos. Si Teniente Aguinaldo, siya ay isang malaking bara sa ating mga lalamunan. Akong bahala sa kanya. Kami, Lisa. Si Agi. Sasakyan ko. Lumulubog, lumulubog. Alessa!
tayo, Mama? Diretso lang. Teka muna. Hindi yata ito ang daan natin, ah. Niligaw mo yata ako, eh. Relax ka lang, Eduardo. Agi? Huwag kang magpapalata. May sumusunod sa atin. Hey! Hey! Agi, nakalagay lahat ditong impormasyon tungkol sa pinagtataguan ng chairman ng CPP-NPA. Maraming salamat. Malaking bagay ito para mapilay ang kilusan ng mga komunista. Ayun siya! Diretso mo! Magtago ka muna, Eduardo. Ipatatawag na lang kita pag kailangan. Salamat, Agi. Lalakad na ako. Siya ang target ng ating operation. Jose Mariano Sioson, alias Jomar, alias Kabelen. Chairman ng Partido Komunista ng Pilipinas.
gumagalaw sa ilalim! Tawag mo sa radyo! Kamagong to base. May pumasok sa lambat. Gabi! Mga bata! Doon! pinasok tayo mga sundalo. Sige kami, Lisa. Ililigpit ko lang mga dokumento. Kailangan hindi sila makakuha ng kahit ano rito. Susunod na ako. Base, come in. Hawk, this is Eagle Base. Hawk, this is Eagle Base. We're pinned down. We're under heavy fire. We need air support and assistance right away. We're coming back for the rescue, over. That for.
You're under arrest. Sige, dali niya. Congratulations for a job well done. Siya nga pala. Kapitan ka na ngayon. Sino siya? Si Aguinaldo, kaibigan ng mga Ita. Nung dumating ako, nandito na siya. Tsaka, marami siyang natutulungan mga tao. Matagal ka na namin dito eh. Di ba? Nagpapatrolya lang kami, kaya kami nadaan dito. Kung hindi niyo mamasamayin, magpapalipas lang kami ng gabi rito. Mas maganda. Mas maganda. Kayo, tulog na kayo. Tulog na. Tulog na. Tulog na kayo. Siya nga pala, nasaan si Binig? Agi. Nasira ako. Agi. Agi. Namatay siya sa kolera. Binig, dapat nang ipalibing ang iyong asawa bago pa kumalat ang epidemya. Hawa ka. Hawa ka. Hawa ka. Mabuti naman may mga taong katulad niya na tumutulong sa mga katutubo. Tungkulin namin yun. Ang lalakas ng loob ninyong mangutang. Wala naman pala kayong ibabayad. Mabuti pa. Ibigay na ninyo sa akin ang mga lupa ninyo. Dahil kung hindi, pati mga apo ninyo, hindi pa man ipinanganganak, may mga utang na sa akin. Kung kukunin ninyo ang lahat ng aming mga kabuhayan, ano na lang ang mangyayari sa aming mga pamilya? Hindi kami makababayag! Ano pangalan mo? Tasyo! Tasyo Saragosa! Ikaw, Tasyo. Pwede mong ibayad ang kapatid mo. Kapag ginawa mo yan, magkakamatayan tayo. Mang Damian, wag po. Maniningil lang ako. Mama. Casimon, si Montaso. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Mang Tasyo? Casimon, lahat ng kabuhayan namin ay napunta na kay Damian. Pati karangalan ng kapatid ko, kinuha pa niya. Pahina ako, Casimon. Humihingi ako ng tulong sa iyo. Mang Tasyo, hindi kayo nagkamali ng lalapitan.
Kung sa mga alagad ng batas kayo humingi ng tulong, malamang hindi nila hulingin si Damian. Dahil siya'y masalapi. Isa sa aming mga layunin ay ipagtanggol ang mga naapi at pinagsasamantalahan. Magpapayad si Damian. Ano po kayo, sir? Hoy! Marami po bakante rito. Okay. Gusto, celebration. Sige, magsiupo kayo mga bata. Order lang kayo, mag-celebrate tayo. Ayos, boss. Ayos. Daming tao dito ngayon, ano? Oo. Miss, pwede bang ako na magdala niyan doon? Sige ho. Salamat, ah. Aha. Walang iya ka, Damian! Bakit pati kapatid ko hindi mo pinatawad? Ngayon, tawagin mo na lahat ng santo. Tutudasin na kita! Ibaba niyo. Lucas, hindi mo lalabanan ang harapan ng mga rebelde. Gagamitin natin sila. Baka isipin nilang takot ako sa kanila. Hindi. Hindi. Utak ang pahiralin natin. Ang banatan mo ay ang mga sundalo. Para mapagbintangan ay ang mga rebelde. Ayaw mo silang maglaban. Ha? Okay, dito. Sir! Sir, nawawala si Lorenzo. Ang balita namin, napaengkwentro sila sa bayan. Ang hindi namin alam kung kaninong grupo. Ipatawag si Binig. Yes, sir. Ayun na sila.
natin ang mga rebelde. Siguradong bubueltahan nila si Aguinaldo. Tawagin ang mga bata. Tena! Dali! Sir, sinorvey namin ang lugar na ito. Hanggang sa makarating kami rito. Pero negative. Agi! Kaya ang ginawa namin, Alam na namin kung saan matatagpon si Lorenzo. Saan? Nasa kuweba. Kuweba ng Bagaw. Sir. Lorenzo? Agi. Agi. Lorenzo? Alam ko, darating ka. Alam ko. At tagal ko nang gustong mamatay. Hinintay lang kita. Agi. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Lorenzo. Dadaling ka namin sa ospital. Huwag na, Agi. Salamat. Gusto ko nang matapos ito dito. Parang awa mo na, Agi. Parang awa mo na.
Iniwan na tayo ni Major. Wala man lang tayong balita. Kung ano na nangyari sa kanya sa EDSA Revolution. Ako, babalik na lang ako sa Maynila. Magpapa-discharge ako. Hinihintay na ako ng pamilya ko eh. O ikaw, Robles, bumalik ka na lang sa bundok. Punta mo yung siyota mong baluga. Manako na naman na mo. Mayos nga na. Oh, ba't naman tawagin yan? Sarge, bakit hindi muna natin hintayin ang desisyon galing sa krami? Masakit din naman sa loob ng bawat isa kung magkakahiwa-hiwalay tayo. Talagang magkakahiwa-hiwalay tayo. Dahil ang balita ko, may bagong commander na hahawak dito. Natural, may mga bataan yon. Kaya, Chuck, dissolve tayo. Sir. Attention! State your name and your unit! Master Sergeant De La Cruz, 21st Ranger Unit, 35th Company, sir! I want your former unit. 25th Ranger Unit, 3rd Battalion, 1st PC Company, under Major Rodolfo Aguinaldo, sir. Agi? Attention! Sir, akala ko nakalimutan mo na kami. Ako nga, sir, pauwi na ako sa pamilya ko eh. Sir? Sir. Ang ibig mo sabihin, Mayor, masasama-sama tayo ulit? Oo, pero hindi Major. Light Colonel na. Major! Congratulations, sir! Dapat pala yan eh. Magkaroon tayo ng celebration. Oo, sige, ayos yan. Pero gusto kong malaman nyo, ipagpapatuloy natin ang paglilinis dito sa lalawigan. Sarge, ihanda ang full report. Lahat ng aktibidad ng mga rebelde. Sir. At ganun din, ang paksyon ni Congressman Andaya. Yes, sir. O ikaw, kumusta ka na? Mamuni, sir. Ngungo pa rin. Bulog! Bulog! Sis, baka gusto ninyo magpabulog. Ha? Eh, ang ibig niya hong sabihin, baka meron kayong inahin na ipabubulog. Sandali, kukunin ko inahin ko. O, sige. Mabulog ulit. Ihintayin ho namin. Kasamang Nardo, kailangan makarating ang dokumentong ito kay Casimon. Mahalaga to para sa ating kilusan. Sige, lumakad na kayo. Mag-ingat kayo. Maraming salamat, Camilisa. Alis na kami. Wag, Camelisa. Baka ka mapahamak. Pwede ka nang umalis, Camilisa. Huwag kang mag-alala. Hindi ito bitag para sa'yo. Ang gusto ko lang mangyari, bumalik ka sa mga kasamahan mo. Upang iparating sa kanila ang totoong hangarin ng ating gobyerno. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng lahat. Para sa katahimikan ng ating bayan. Magandang pakinggan yung mga sinasabi mo, Colonel. Pero, imposibleng mangyari. Dahil hindi titigil ang labanan hanggat hindi nawawala ang mga taong naging ugat na aming paghihimagsik. Sila ang mayayamang may lupa, mga nagaharing uri at kapitalista.
Komprador na sumasakal sa aming mga may hirap. At habang silang patuloy na nagahari, patuloy din ang aming pakikipaglaban. Halimbawa, mangyari na ang inyong ilusyon. Anong magiging kapalit ng ating demokrasya dito sa ating bayan? Komunismo? Isang paniniwala at isang uri ng pamahalaan na malupit, mapanil, at walang kinikilalang Diyos. Feudalismo, kolonyalismo, iyan ang tradisyonal na bukang bibig ng iyong kilusan upang itago ang kasuklam-suklam na mukha ng ideolohiyang pinaglalaban. Pero ang nangingibabaw, brutalidad, gulo, na nagtatago sa mapaninlang na pangako. Melissa, ang komunista ay hindi pinapanganak. Sila'y ginagawa. Sinusunggaban ng komunismo ang paniniwala ng kabataan. Katulad mo, ginagamit nila sa pagpatay ng isang malayang pamahalaan. Habang ang maraming katulad mo ay namamalikmata sa mali nilang simulain, ang kapayapaan, katatagan, at kaunlaran ng bansang ito na tinubos at pinagtanggol ng maraming dakilang Pilipino, yan ay tiyak na mawawasak at mawawala ng kabuluhan. Nasa iyo na pagpasya ka, Melissa. Pare, hindi ka pa talaga pwede kay Lucas. Pare, konting practice pa, pare. Lucas, may balita kami. May bagong provincial commander. Wala yon. Kayang-kaya ni Congressman yon. Si Aguinaldo? Ang pakialam meron si Agi. At nabalitaan din namin na magkakaroon ng peace talk ang grupo ni Casimon at ni Agi. Hindi dapat mangyari yon. Mabubulilyaso ang mga plano namin ni Congressman. Kailangan kumilos tayo. Casimon, dito yung pinag-usapan namin ni Aguinaldo. Dito natin siya hintayin. Katemyong, sabihin mo sa mga tao magpahinga muna. Mga kasama! Magpahinga muna tayo! Casimon, umaasa ako na magiging magandang pag-uusap yun ni Aguinaldo. Ganun din ako, Melissa. Pero ang mahalaga ay ang kapakanan ng ating mga kasamahan. Alam kong sawan-sawa na sila ng pagtatago sa kabundukan. At gusto na rin nila makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero ang lahat ng ito ay nakasalalay lahat sa kamay ni Aguinaldo. Ayun na sila. Ayun, parating na! Magtago
Kaya mo yan. Aguinaldo! Bakit? Bakit mo kami trinay doon? Ito ba sinasabi mong pagkakaisa? Ha? Pwede mo naman kami patayin na nakaharap? Bakit kinakailangan patayin mo kami na nakatalikod? Bakit? Nagkakamali ka, Casimon. Wala kaming kinalaman sa nangyaring ito. Ang may kagagawan nito, yung mga taong ayaw ng katahimikan. Kaya huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo bandang huli. Mas pagsisisihan ko kapag hindi ka magbabayad sa mga kamay ko. Tuta ka ng mga pasista ang amo mo! Kaya mabuti pa, tayong dalawa na lang at tumapos nito! Agi! Casimon, walang kinalaman si Agi sa pangyayaring ito. Si Lucas at ang mga tauhan ni Congressman ang may kagagawan nito. Tapat si Agi sa kanyang layunin at kung ni dahil sa kanya siguro ubos na tayo ngayon. Tsak, nababalikan tayo nila, Agi. Dahil sa pagkakabira natin kina Casimon. Ayokong abutan nila tayo nakababa ang pantalon. Eh di subukan niya. Maaga silang magkikita ni Satanas sa impyerno. Eagle 2. This is Eagle 1. Papasok na kami. Okay. Proceed to target.
gagawin ko sa'yo? Sir, clear na ang area. Ang ibang bata ni Lucas sumuko na. Sir. Akala ko, lalaban ka lang sa bayan eh. Ano ako, gago? After the failed August 28 coup d'etat, Aguinaldo resigned from the armed service due to political pressures. Ngayon na patalsik ko na. Sa pwesto ang pakialamerong si Aguinaldo. Siguro naman, alam na niya kung sino ang taong hindi niya dapat pakialaman. Ano, Panyero? At dapat yung malaman na dito sa Cagayan ay di matatawaran ang pangalang Congressman Andaya. Ano ngayon ang binabalak mo, Panyero? Well, Panyero, balik sa dating negosyo. Logging, exportation, wetting. At kukuha ko ng taong magiging aso ko. Nakapalit ni Lucas. Hindi kaya natin maging problema, mga rebelde? Problema ng militar yan. Bagamat, kaya ko silang paglaruan. Sa madaling sabi, sigurado na tayo sa darating na eleksyon. Maski na sino ang makalaban. Well, mga panyeros, cheers. 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 Alam nyo, napag-usapan namin ni attorney ang simpleng dahilan kung bakit diskontento ang mga mamamayan. Sapagkat masyado na kasing sawa sa mga pangako ang mga tao dito. Ang gusto nila ay yung mabilis na pagkilos at pagbabago. Siguro ang kinakailangan natin sa darating na eleksyon ay yung isang lalaking may prinsipyo. Yung maaaring pagtanggol ang karapatan ng mahihirap. Isang mamumuno sa lalawigan ng Cagayan. Sir, napagkaisahan ng grupo na hindi ka namin iiwan. Sama-sama pa rin tayo, sir. Tama yun, sir. Kung nasaan ka, nandun kami. Hindi ganon, mga kasama. Wala na tayo sa militar. Kaya pwede na kayong umuwi sa inyong mga pamilya. Teka. Sinong uuwi? Rudy, hanggat nandito ang iyong manang nena, dito ka sa Cagayan. No imbagak haan. Agi! Sa darating na eleksyon, ay napagkaisahan namin na ikaw ang kakandidato para gobernador. Nako, andito na naman ang manong mo na mahilig sumali sa usapan ng mga bata. Nena, huwag kang makialam dito. Usapan lalaki to. At yan ay sa kapakanan ng Cagayan. Ikaw talaga ang dapat kumandidato. Ako ka kandidato? Hindi naman ako tiga rito. Pwede ba akong manalo? Tutulungan ka namin. At kami naman ang magiging leader mo. Iso nga Rodagi. Siguradong nangaba ka, Agi. At si attorney naman ang siya magiging legal advisor mo. Agi, hindi ka namin pababayaan.
Sir, si Ana. Halika, Robles. Salubungin natin. Eh, yan na. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. O Lopez, kunin mo na yung mga gamit nila. Ana! Rudy! Ay na, nag-romantic mo din. Ay! Naimas! Naimas, Matt! Tumigil ka, tanda-tanda mo na eh. Hoy! Kayong dalawa! Baka mahamugan kayo, ha? Umakyat na nga kayo rito! Halika, tuloy ka. Mga kababayan, nandito na po ang ating kandidato para gobernador dito sa ating lalawigan, si Tito Andaya po. Sa darating na halalan, mga kababayan, huwag po ninyong kalilimutang isulat sa inyong mga balota ang darating na halalan, ang taong maasahan, ang mag-aahon sa kahirapan. Tito Andaya ang isulat sa ating mga balota. Kaya na po. Hindi makakalimutan sa botohan, ha? Andaya! Andaya na po. Mga kababayan, ayan na po siya, si Tito Andaya para sa pagkagobernador ng ating lalawigan. Iboto po ninyo. Makakaasa po kayo. Darating na Sigurado na po halalan, kayo dito. ang taong laging maaasahan. Masyadong maliit ang daigdig para sa atin, Agi. Tayo pang magkalaban. Masyado kang ambisyoso. Gusto mong maghari dito sa Cagayan? Wala akong balak na maghari dito. Kahit ikaw, hindi mo pwedeng lokohin Cagayanos. Dahil bistado na ang bulok mo. Eh, gago naman pala ito eh! Sige, subukan mo. At nang masama ka sa mga patay na butante ng amo mo. Ito ang tandaan mo. Buburahin ko ang pangalan mo, Agi. Dito sa Cagayan. Pag-upo ko sa Kapitolyo. Gobernador, tayo na. Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayo magdadala ng baril? Sir, wala naman talaga kaming dala eh. Oh, wala. Tignan mo, sir. Ito, Manaw, kafe. Thank you. Ano sa palagay mo, Manong? Mabigat ang laban ni Agi. Bukod sa lalabing 5 araw lang tayo ng kampanya, masalapi pa ang kalaban niya. Anyati kahit mga aramidin tayo. Ang mabuti siguro ay hintayin natin si Paeng para malaman natin ang resulta ng eleksyon. Juan. Agi! 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 Manong Diaz! Bakit? Hindi na pasama ako! Apay na kayo, amay! Agi! 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 Panalo ka! Manalo daw sa akin! Panalo ka na ngayon! Panalo! Agi, congratulations. Rudy, congratulations.
Da kayo nga Cagayanos, agyamanak ti panagtalikyo kanyak. Tauray, saan nakataga ditoy? Kat, tinarakendak, akasla nga taga ditoy. Awan ti may subalit ko, nude daytoy, na naimpuswan nga panagsirbek, kada kayo. Sa aking pagsusundalo, namulat ang aking mga mata. Wala sa kabundukan ang tunay na kaaway ng batas. Kung hindi nandito sa kapatagan, ang mga maruruming politiko na walang awang nagsasamantala sa ating mga kababayan. Dudurugin natin ang mga buhay at mga lintas sa ating pamahalaan. Ang Cagayan ay hindi para sa mga ganit at swabang. Ang Cagayan ay para sa mga Cagayanos. Agbiag ni Agi! Agbiag! Agbiag ni Agi! Ang 10% salary increase ng mga provincial employees ay naipatupad na, Governor. Ganon din ang 2 pesos increase sa subsistence allowances sa lahat ng insular prisoner sa Cagayan Provincial Jail. At tayo rin, Gob, ang siyang unang-unang nag-implement ng salary standardization. Sa administration ni Gob, sa buong Region 2, sa lalawigan natin, pinakamababa ang crime rate. Agpaiso to imbaga ni Atty. Gob. Wun, sungarod. Mabuti kung ganon. Bukal Diaz, ang gusto kong pagtuunan ng pansin, yung mga local furniture makers. Wala ni isang dried plant ang nag-ooperate. Kaya nagsasamantala ang mga naray smuggler. Mabibitin ang ilang project natin, Gob, dahil walang funding na nanggagaling sa national government. Problema yan. Hiram tayo sa local fund. May mga pera ang mayor. May valued tax yun. Nakausap ko ang mayor ng Lalo. Ang problema niya ay koleksyon. Sabihin mo sa mga mayor, puntahan ng lahat ng malalaking negosyante. Oo. Singilin ng buwis. Kung ayaw nila magbayad, ako mismo sisingil sa kanila. Gobernador! Sir, nagsimula ng kaguluhan sa Maynila sa pangunguna ng mga reformist. Anong gagawin natin? Suportahan natin. Hindi nila ako pwede suspendihin. Dahil binoto ako ng bayan. Agi, relax ka lang. Attorney, nung una, 6 na linggo nila ako hindi pinaupo. Dahil lamang sa walang kwentang petisyon ng aking kalaban. Ngayon, suspension na naman. Makatarungan ba yun? Sa opinion ko, illegal ang ginawang suspension sa iyo ng DILG. Dahil hindi nila sinunod ang 7 araw na hinihingi ng local government code para sagutin ang kaso laban sa iyo. Anong reklamo? Disloyalty to the Republic. Agi! 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 Kailangan paghandaan natin ang susunod nilang pagkilos. Dadanak ang dugo sa Cagayan, Agi. Hindi ka pababayaan ng mga tao. Wen, Agi, agkakadwa tayo. Hanggat maaari, iwasan natin may masasaktan. Agi!
Papayag ba kayo maalis si Agi? Agi! 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 Anong kailangan ninyo? Hanggang dyan lang kayo, hindi kayo pwede pumasok dito! Mga kasama, kaibigan ako ni Agi. Hindi kami kaaway. Bro! Bro! Uy, bro. Oh. Buti nandiyan kayo. Hindi kami papapasukin ng mga taong yan. Papasukin ka niyan. Tara. Oh, no. Si Captain Suarez. How are you? Fine, Hell. Sir. Uy, ano ba? Sir. Uy. Kumusta, bro? Mabuti naman, sir. Sir, alam kong kailangan mo kami. Kasama mo kami sa iyong pinaglalaban. Maraming salamat. Sir, may impormasyon ako para sa iyo. Naglabas ng unbailable warrant of arrest sa kasong complex crime with rebellion and multiple murder. Kalokohan! Saan impyerno nila nakuha ang kasong yan? Rudy, mabuti pa siguro pumunta ka muna sa gataran habang inaasikaso pa ni attorney ang petisyon sa iyong kaso. Sir, palagay ko tama siya. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Rudy, ayokong masaktan ka. Alam kong tutulungan ka ng ating pamahalaan sa iyong mga karaingan. Ito na siguro ang pinakamandugong labanan na papasukin ko dito sa Cagayan. Pero ang labanang ito, hindi ko pwedeng talikuran. Inayos na ni attorney ang inyong negosasyon. At alam kong walang hindi nakukuha sa mahinahong pag-uusap. Sana nga, Ana. Pwede naman ako makipag-usap at makinig sa katwiran. Alang-alang sa katahimikan. Ang gusto ko lang, katarungan. Gusto kong malaman mo na kahit na anong mangyari, hindi ako mawawala sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Mamatay ako. Asa si Agi? Nandun no, sir. Agi! Minamahal kita. Agi! Hindi na matutuloy ang negosasyon. Merong order sa Manila na papasukin kayo dito sa gataran at kukunin ka sa anumang paraan. Wala na akong magagawa, Torne. Sila ang sumira sa usapan. Pero bago mangyari yan, papasukin ko ang Tuguegarao. Checkpoint. Diretsyon mo. Charlie to headquarters. Charlie to headquarters. Dumaan na ang convoy ni Agi. 15 kilometers papuntang Tuguegarao. Go, may tama ka. Wala ito. Talsik lang ng bubog. Pinatulo pa nila ang dugo ko.
Air Control, Bravo 1. Air Control, Bravo 1. This time I have sighted the convoy of Aguinaldo approximately 10 minus north of Tuguegarao. Requesting instructions. Bravo 1, this is Control. Intercept convoy and fire at will. Roger, Control. Proceeding this time. Bravo 1. Roger, Bravo 1. At this time, Mayday, Mayday. I'm approximately 07 kilometers north of Tuguegarao this time. I'm going down this time. Sir, may kalaban. Yung 150. Hinto mo. Sir, paano to? Agi, agkakadwa tayo! Handa tayo magkalaban!
Sir, nakadeploy na yung mga tauhan natin. Ang iba'y parating pa. Sir! Sir! Bakit? Sir, pumasok ang tropa ni Agi. Si General. Umalis, pumunta sa kampo, sir. Sir, may mga dumarating. Sir. O, Agi. Mabuti na rito ka. Matagal na kitang hinahanap. Agi, nagpunta ako rito para... Anong ibig niyo sabihin, sir? Agi, na makamagitan lamang ako. Kung gusto mo mag-usap tayo sa Hotel Delfino. Maraming tao roon. Nandun sila. Naghihintay. Kung pwede lang. Yes, sir. Sekretary, Mayor, pinasok ni Agi ang Tugigaraw kasama ang kanyang mga tauhan. Delikado ang taong yon. Sir, he is a threat to national security. Hindi siya dapat makapasok dito. Mayor, anong maaari natin gamitin pambarikada rito? Sir, may mga semento rito. Men, let's move! Kayo nasa itaas ng hotel! Bumaba kayo! Kasama ko si General! Mag-usap tayo! Sekretaryo, narin sa labas si Agi. Agi, pag nagkaharap tayo, ako mismo ang babaril sa'yo. DCMM? Jay, this is the secretary. Sekretaryo, nasa kayo? Nakabarikada kami dito sa second floor ng Hotel Delfino. Napapaligiran kami. Pero there, sir, what's your situation? Na-hostage nila si General. Ano plano niyo, sir? Makikipaglaban kami pero hindi kami susuko. We need reinforcements. Katulad na sinabi ko sa iyo, Agi, we're all victims of injustice. Hindi lamang ikaw. Pero hindi tamang paraan ito para lutasin ang suliranin. Paano malulutas ang problema, General, kung walang kikilos? Agi, napakarami suliranin ng ating gobyerno. Hindi makabubuti sa katatagan ng ating bansa ang ganitong pangyayari. Ang hangad ko lang ay magkaroon ng due process of law para mapakinggan ang aking panig. Governor Aguinaldo, sir, meron pa ba kayong mensahe na gusto niyong ipaalam o ipaabot sa ating pamahalaan? Gusto ko iparating sa ating Pangulo. Bakit ang mga rebelding NPA ay kinakausap nila? Bakit ang MNLF ay pinapakinggan nila? Bakit ako? Wala na ba akong karapatan sa mga karahingan ko? Andali lang mga
dumaan kami. Sorry, sir. Hindi kayo maaaring dumaan. At bakit hindi? That's an order. We're getting orders from Agi. Kapag nagpumilit kayo, sir, maraming mapapahamak. Are you threatening me, soldier? No, sir. I'm very sorry, sir. God damn it. Sir, pumasok ang mga Marine sa Balsain Bridge. Captain Suarez. Sir. Take charge. Protection mo si General. Yes, sir. Excuse me. Mga kasama, hindi tayo magkalaban. Mga mamamayan ng Cagayan, makinig kayo lahat sa akin. Si Aguinaldo ay hindi marahas. Si Aguinaldo ay hindi mamamatay tao. At hindi kalaban ng batas. Nagpunta ako rito, hindi upang mag-asik na sindak. Hindi para gisingin ang iyong damdamin. Panahon na para labanan ang mga taong mapanhil at walang katarungan. Hindi natin kailangan ng gobyernong bingi sa ating mga karahigan. Hindi natin kailangan ng gobyerno pinamumugaran ng mga galit sa kapangyarihan. Ang tao ay hindi para sa pamahalaan. Ang pamahalaan ay para sa tao. Mabuhay si Agi! Agi! Hindi natutulog ang mga Cagayanos! Lagi mo tatandaan! Lagi kami nasa likod ng pinaglalaban! Oo, tama! Nasa mo kami! Agi, hindi ka pababayaan mga Cagayanos. Mahal ka ng mga tao. Kayong mga sibilyan, mabuti pang magsialis na kayo para huwag kayong masaktan. Men! Disperse those people! Yes, sir! Captain, can I use your comfort room? Yes, sir.
Agi. Haharapin ko sila. Para matapos ang lahat ng ito. Sir, hindi maaaring mangyari yun. Kapag napahama ka, sino pa ang magpapatuloy sa ating pinaglalaban? Tayo na, sir. Aguinaldo spent 100 days among the people of Cagayan. The government offered 1.2 million peso reward for his death, capture, or surrender. Agi came to know the masses better. The Supreme Court later ruled that there was no complex crime of rebellion with multiple murder, and multiple frustrated murder, and the warrant of arrest should be bailable. And so, on March 23, 1992, Agi filed his certificate of candidacy for governor of Cagayan, and eventually won by a landslide. The people of Cagayan have clearly spoken. Vox Populi, Vox Dei. Mabuhay ang ating gobernador! Mabuhay! Agi! Agi! Agi!